Magandang araw po. Ako po yung mag-i-interview po sa inyo na estudyante po. Estudyante po ako ng STEM. Ito po yung project po namin sa team. Mag-i-interview po kami ng hiker. Hello po. Rinig na po ba ako? Yes, dinig na po. Hello, good day. Magandang araw po. Buksan ko lang po yung mga questions. Pakilala Sige mo po. pala ako. Ako po si Renny. Mm-mm. Estudyante po ako ng parochial dito sa Mm-mm. STEM student po, nag-interview po kami ng hikers para po sa Ah, project ko. Prepare ko lang po yung questions. sure po. First question po muna. Can you Mm-mm. tell us your hiking experiences po? Hiking experience? Paano hiking experience po? Parang Uh, ah, sa difficulties? po, yung mga experience po kapag umakit po kayo ng mga bundok, yung kung gaano po kasaya, ano po yung For me, experience ko, masaya siya na nakakapagod, then may benefit naman siya. Kasi andun yung part na yung excitement, challenging siya. And then meet new friend, new people. parang socialization po, nakakatulong din po sa Mm. Then kasi yun din kasi before more on joiner ako before. So kung ano yung bago sa paningin ko na mountain, aakitin ko siya para experience and also to meet new people and then makonquer yung bagong mountain. Ano po yung pakiramdam kapag umakit po kayo ng bundok, parang medyo fulfilling po ba? Fulfilling sometimes pag sobrang hirap ng mountain kasi syempre minsan yung pinakamadalas na hike ko na after is mga major mountain na. Kasi meron tayong tinatawag na minor mountain and major mountain. Pag may minor mountain kasi yun yung mga bababa lang or medyo madali. And yung major mountain is yung nagre-range na sa difficulty na mahirap and then challenging na siya. Saan po sa dalawang yun doon na mountain yung preferred niyo pong akyatan? Wait lang po ah. Wait lang. May tao lang po saglit. Hindi, okay lang po. Wait lang mama. Sige po. Go ahead. Continue. Sa dalawang pong mountain na mention niyo, yung minor mountain po at saka yung major mountain, ano po yung mas prefer niyo po doon akyatan? Sa akin po, pwede din naman ako sa minor. Ah, ang pinaka marami kang matututunan is sa major mountains. Matututo ka mag-survive. Kasi like ng Mount Arayat, may times na yung mountain is tayo sa may mga Ay, may nawawala. mountain trail kasi siya na yung mismong trail niya is kung hindi ka kakapit sa mga kahoy, yayakap sa mga bato, tapos hindi ka gagamit ng mga tali-tali para for your survival, possible na mahulog ka. Ganun. So, mataas po yung Mm-mm. risk kapag umakit po kayo ng mga mountain, nag-hike po kayo. Like, meron akong, sa top 10 highest mountain, meron na akong 5 mountain na conquer sa top 10, which is yung Mount Pulag, Mount Kalatungan, dito sa Mindanao. 7 highest yung uh, Tabayok, then 9th highest Timbak, then 10th highest is yung Kalawitan. Paano naman po nito yung na-develop yung physical and mental health niyo po? Ano? Paano po Sorry po. na-develop
Paano po ito nakatulong sa pag-develop po ng physical and mental health niyo po? Kasi siya, maraming nabibigay siyang benefit. Um, Lalo na pag nakita mo na yung ah summit, um, nakakatulong siya sa mental health natin kasi magbibigay siya ng kakaibang saya. Then, natutulungan niya yung mental health mo. Pag halimbawa, kasi karamihan ng nakakasama namin mag-hike before is mga broken, may problem. Malaking tulong siya kasi yung iba nakakapag-move on sila agad. Gawa nung dahil sa yung experience nila, parang magtuturuba kasi sa'yo lahat ng pinaghirapan mo nung simula pagkabata mo. Parang ganun. Tapos, um, yung joy na, teary eyes ka ganun. Tapos, nagiging okay ka na, tapos nagiging, happiness na siya. Parang nakakapagpagaan po siya ng loob. Yes. Ano pong mga klaseng injuries at accidents po yung na-encounter niyo at paano niyo po siya na-overcome? Ako so far, minsan natatapilok, hindi maiwasan madulas yung trail, gumugulong, na na yung may times na nadulas ako sa bato na tumama yung rib ko sa bandang malaking bato. Pero so far naggawa naman ng hindi naman siya totally serious. Dala lang ng hilot-hilot. Kahit yung sa may nadulas din ako sa kahoy na tama yung likod ko pero yun buhay pa naman. Worth it pa rin naman po. Worth it. Tas yung gumulong-gulong ko sa napakataas nini dito sa may bandang Kibungan. Siya, wala na kasing mahawakan pababa kami. Dire-diretso ko pababa. Tas siguro may mga hindi lang ma-explain talaga na nangyayari sa mountain. Steep po talaga yung mga inaakyatan niyo, yung nakakadulas po talaga na Masaya kasi yung mas deadly, mas masaya. Parang nagkakaroon po siya ng thrill kapag Thrilling talaga siya. Parang di naman po to paano to katanong, parang di naman po na niyo po yung fun. Di naman po to nakapekto sa paghahapi po ng fun sa paakyat po ng mga mountain. Kasi din po yung mga na-experience po na pupagulong-gulong. Kasi po delikado po yun eh. So far hindi naman. Nakakatulong naman siya sa akin. Para laging maging strong tapos lalong mag-ingat sa trail. Kasi yun nga, ang motto namin lagi is wag mamalitin yung kahit minor o may major na mountain. Dapat may proper preparation and maging maingat. Kasi may mga hiker kasi before nung mga 2017, maraming na-accident. Like sa may Mount Tirad, yung inakyat namin din, nagkamali siya ng ikot, nalaglag siya, tapos ilang days siya bago nahanap. Na tigok po. Yes po. Ayun lang. Parang ano po yung ginagamit nyo kapag umakyat po kayo ng mga mountain na gano'n? May mga dala naman, may dala akong mga ang laging hindi nawawala sa bag ko is yung first aid kit. Kasi may hindi maiwasan na nagka-cramps, masakit yung ulo. Mostly kasi dyan yung hypothermia. Dapat may mga warmer, may warmer, extra kong warmer, emergency blanket. Kasi yung rope kasi talaga pinakamahal at importante lalo na pag may emergency na kailangan kailangan ng medic na hiker, ibababa namin siya. Itatali nga lang namin siya sa kahoy para di na siya tapos ibababa namin siya. Ganun. Nakikita niyo po ba yung sarili niyo na i-continue niyo po to in the next 10 years or so po, yung pag-hike po sa mga mountains? Yes. Siguro hanggang kasi naging inspiration ko sila Tito Bet saka si Tito Bet saka si Tita Bet. Tita Bet saka si Tito Ruben. Kasi senior citizen na sila, nasa 76 yata si Tito Ruben, tas nasa 70 si Tita. Nag-hike kami ng 5 highest mountain sa Philippines. Kasama niyo po sila sa pag-akyat po na 5? Almost ang taas niya na tapos napakalamig, then may other mountain pa sa sunod na araw.
Mga ilang araw po kayo inaabot para makumpleto po yung mountain na gano'ng kataas? Depende. Kasi depende sa stamina. May kahit kasi na ano, halimbawa, nasa 2,900 MSAL, kaya naman siyang i-day hike. Depende sa tao. Kung yung kaya nung stamina niya, and kaya niyang tumagal sa hirap ng trail. Pero mostly, 2 days. Ang pinakamahirap kasi na mountain dito is yung Mount Giting-Giting. Ah, Yung Mount Giting-Giting, yung ano, ewan ko na pa mo yun yung documentary ni Cara David. Yun yung favorite mountain ng lahat. Siya yung pinakamahirap tatas mountain sa Pilipinas. nakakit niyo po yan? So far hindi natuloy kasi mismong araw na cancel kasi may bagyo. Ay, Pero delikado. soon, kankar ko siya. Saan po banda yun? Saan po lugar yun? Romblon. Romblon po. Ay, ito yung nabot po kayo ng iba't ibang lugar para po maakyat po yung mga mountain na yan. Yes. Medyo ano siya, medyo pricey kasi yung iba talaga gagastos, mag-iipon ka talaga, ganyan. Okay po, price din po yung travel, pati po yung equipment. Mm. Pero Kompleto dapat. safe kayo dun. Di ko po nakuha yung pangalan niyo, tsaka ano, kayo po si Sir Gerald Briones. Yes po, Gerald Briones. Na-skip ko po yung formality na po kilala eh. Napakilala ko na po sa iyo din po. Ang tagline ko before sa mountain, pag nagpo-post ako, Chinitong Bundokero. Sinito ko kayo. Pag nagpo-post ako dito before, Chinitong Bundokero. May page din ako before kaso na take down nga lang. Nasa 20,000 follower na yun. Ayun lang po yung mga questions ko po para po sa inyo. So far, maganda naman po yung mga sagot na nagustuhan ko naman po. Dahil nag-give niyo po kami ng insight sa buhay po ng isang hiker tsaka kung ano po yung experiences niyo. Parang nakapanghikayat din po, ganun. Oo. Ayun, lagi ko naman sinasabi, everyone naman pwedeng maka-experience mag-mountain. Basta, kailangan may proper preparation. At least 7 to 5 kilometers per day na walkings. And then may core training na at least ma-prepare niya yung para ma-aware siya dun sa body pain. May experience siya after. Kasi po ano po talaga siya parang kapag nandun po kayo, baka na po kayong umayo kasi po maatas na po nakita niyo eh. Pero pwede naman, madali naman yung mga minor mountain, pero hindi kasi sila pare-parehas ng trail. Parang dapat nasa tao rin po eh kung kakayanin po nila yung ganun po. Oo. May mga nagjo-join kasi na walang preparation, puyat, ending, o may himatay, may nagko-collab sa trail. Pinakamadali, iba doon, umiiyak na lang, di na makababa kasi nga, masakit na yung binti. Kami naman, nagpo-post naman kami pag may mga gusto mag-join, dapat may proper preparation. Ganun lagi. Hindi yung bahala na si Batman. Kasi pag nandun na sa trail, ang lagi namin sinasabi, pag nasa trail na wala nang uwian to, hindi ka makakauwi kung hindi mo itatapusin yung buong trail. Totoo po yung kasi po di po kayo pwede mag-back down yan eh. Kapag nandun na. True. Pwede ka pang kung nasa starting point ka pa lang, pwede kang umuwi. Pero kung nasa kalagitnaan ka na, iiyak ka na lang talaga. Ayun lang mga questions ko. May gusto pa po kayo idagdag so far? Ayun, sa akin lang, pag gusto mo mag-experience na mag-hiking, marami naman tayong mga minor mountain na pwede sa mga newbie. Like si Mount Ulap, dito sa Benguet, Mount Yangbeo, Kalugong, then Mount Timbak, mamadadali lang yan. And then dito sa Rizal, mostly Rizal, pinakamaraming minor na mountains lang. Tanong ko na po kung may sasali po sa inyo. Trainer na po ba kayo o joiner din po? Ako, organizer na. Organizer po. Ano po yung page niyo po if ever po na may interesado pong sumali? Ganun po sa pag... Sa akin, ang page ko, ako kasi yung ako na mismo yung nag-sweeper. Ano po yung sweeper? May kasi tayo nga pala nakalimutan. May lead kasi, may mid, saka sweep. Sweep kasi kami yung nag-aantay sa mga joiners na hindi na kayang mag-hike. Kami yung nagbuboost ng ng moral na hindi kaya mo pa yan, go.
may lechon sa dulo kahit wala naman talaga. Kailangan mo lang i-boost na kaya pa nila. Kahit abutin ng, may times na inaabot kami ng 23 hours. Kasi nga, may isang naiwan, ganun. Kailangan antayin. Ayun lang po yung kapag yung antay niyo po iba pong members para po kompleto. True. True. Yung isa sa pinakamahirap pananakit namin is Mount Pinatubo. Delta 5, tawag namin Delta 5 sa Pang-uwak. May 5 river crossing siya tapos napakahirap ng mountain niya as in. Then may nag-join na first timer. Akala namin, sabi nila ano na daw yun, nakapag major na. Ang requirement kasi kung wala kang proper training, tapos wala ka pang kung okay lang kung may major hike ka na pero kung wala kang proper training, hindi bawal sumali. Yun, hindi siya nagsabi ng true, ng katotohanan. Naiwan siya. Tapos wala kaming choice. Yung iba nakaalis na, yung isang, kasi 3 van kami, isang van na lang naiwan. Nag-antay sila sa amin simula nung gabi hanggang kinabukasan. Ng alas 2. Ayun, Mount Pinatubo po yung sumabog po nung nakataan? Yes. What Mount na po yun? Yung Mount Pinatubo po. Hindi na po ba siya yung medyo mainit po? Hindi na siya. May mga part lang na may nakikitang sulfur pero wala na siya, non-active na siya. Safe na po kahit paano akitan. Safe po. Isa sa pinaka-dream hike ko yung yun eh. Gusto ko yun, parang gusto ko siyang ma-experience. Mas possible po ba yung mga ganun? Possible, kaso yung Mount Mayon, medyo delikado siya. Lagi siyang naka-alert level 1. So, bawal siyang akyatin. May mga pasaway na nagba-backdoor. Tawag pala namin sa mga umakit ng walang pahintulot ng DNR is backdoor. Yung mga nagba-backdoor, may fine siya pag nahuli. Ano po yung mga pricings yung kapag nahuli po sila? Halimbawa, magmumultay ng 5,000. Tapos, depende kung gaano kabait si lokal ng place na pinagkakitan. Pero kung medyo sila strict, makukulong. Siguro, ikukulong ka ng ilang buwan, ganun. Tapos magpa-fining ka na lang, ganun. So, ano po yung parang magiging closing statement niyo po sa pagiging hiker niyo po? Sa akin, lahat naman welcome na ma-experience ang pamumundok. Wala naman siyang age limit. Enjoy lang yung trail, tapos see you sa trail soon pag gusto niyo umakyat. Di ba parang gusto ko na po i-consider. Maraming salamat po sa paglaan po ng time sa pag-interview ko po ngayon. Malaki pong tulong to sa project ko. Tsaka, ayun po. Maraming salamat po talaga. Maraming salamat din. Sana nakatulong ako. And kung need mo pa lead mo ng mga certificate, meron naman akong certificate pala. Di po, baka po i-consider ko yan. Kaya lang yung parents ko po eh. Pero thank you po talaga. Nakaka-encourage. Kasi yung last na nag-interview sa akin, baka kasi kailangan mo ng yung parang pang-proof yata na nag-interview. Meron naman ako mga certificate ng hike. Yan, pag lang gusto mo. Diba? Kung okay lang po sa inyo, pwede po pang mapakita ka po sa end po ng video ko po ni interview. Yes, pwede po. Send ko na lang din. Main account ko po. Yung guide ko po kasi nakaraan yung nanay ko po eh. Yung Ashley po. Pwede mo naman akong i-message na lang private, tapos isend ko sa'yo. Sige po. Maraming salamat po. End ko na po yung... Magandang araw. Hope nakatulong ako and na-motivate kita. Nakaka-motivate po. Maraming sa po talaga. Ayun lang po. Malaki po tulong yung naglaan ko kayo ng time para po sagutin po yung mga katanungan ko para po sa project ko. Ayun po. Malaki pong inspiration. Thank you po. Thank you. See you soon po. Makita kita sa trail. Baka in the next 7 years po. Thank you po. Ilan taon ka na ba ngayon? 17 po. Graduating na po 17. Sa senior. Soon, malay mo, mga 3 years from now. Kasi mostly naman, young pa naman yung mga nag-nakit, mga 20 plus, ganun. Siguro po kapag may trabaho na ako. Yan. Ayun po, thank you po. Thank you, magandang araw. Ako po, thank you. Bye-bye. Thank you na po. Sige.